Ayon sa nakalap nating impormasyon, magpapadala ng barko ang Pinas na harang sa Chinang barko matapos di umanong mamataan itong hindi otorsadong barko ng Chinang pumapasok na dito. Ayon kay Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council, hahabulin nila pumasok ditong barko ng China. Magdi-deploy na sila dito ng Navy. Malinaw na malayo na daw kasi ito sa China. Malinaw na hindi na parte ng West Philippine Sea. Literal na pumasok na daw kasi dito si China. Literal na pumasok na sa EEZ. Ang susunod po nating hakbang ay magpadala ng barko para i-intercept at alamin kung anong ginagawa ng barkong yan within our exclusive economic zone. Papadala na po tayo ng assets kasi nga nagpadala tayo ng eroplano, nag-radio challenge tayo, hindi tayo sinagot, wala naman tayong distress signal or distress call na narinig from this from this ship. So yun po yung inaalam natin ngayon. We have to ascertain what this vessel is doing there. Kasi some are saying it's a maritime research vessel. Nag-challenge tayo sa kanya. Anong ginagawa niya doon? Di ba? Doon sa radio challenge. Ito wala namang sagot. Walang sagot? Deadma? Yes, dinededma tayo. Pero ayon sa Department of National Defense, napapanahon daw ang pagdating nitong mobile surveillance radar system na galing pa di umano sa Japan. Kayang dumetect ng papasok sa EEZ. It adds our scope of domain awareness, particularly in the aerial domain. No? It adds eyes. Kumbaga nadadagdagan tayo ng mata. Ayon pa sa Philippine Air Force, pwede na daw itong ipwesto sa West Philippine Sea ng Pilipinas. Meron na daw silang paglalagyan dito. Importante daw kasing meron tayong radar para alam kung sinong papasok nga ba dito. Well, it's possible that we can also deploy it in areas of the West Philippine Sea, given that we have a platform that can accommodate its size and its weight. Kasabay naman ng pagdating ng radar, nagpaputok naman sa West Philippine Sea si Commander Officer Colonel ng machine gun matapos di umanong pagpraktisan itong tila kunwaring inaasintang barko na niratrat di umano ng machine gun. Very satisfied sa performance ng mga tao natin. Dito makikita yung husay at galing ng mga sailors natin, mandaragat. Malaking opportunity to, especially sa ating training. And nakikita ko yung excitement at katuwaan dun sa mga tropa natin na meron na naman tayong matututunan na bago coming from our allies and partners, especially during these exercises. We are only allowed per SIRA for 1 hour. Mga limitations minsan yung elevation and yung mga baril natin. Ngayon kung medyo malapit yung ating target, of course yung elevation is also affected. So hindi ko masabi kung ano talaga yung reason kung bakit hindi nakapagpaputok si Harper's Ferry. Ngayon ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.